Sa maganda at mapagpalang gabi muli sa inyo pong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service. Ilang araw na lang at magpapasko na. No? Advance Merry Christmas sa inyo pong lahat dyan sa Pilipinas. No, napakabuti po ng Panginoon at tayo po ay magtatapos na naman sa taon po ng 2023. Salamat sa Kanya, salamat sa Panginoon dahil naabot natin ang ganito pong taon sa atin pong mga buhay. Yung iba po ay hindi na naabutan, no? Yung ganitong taon. Pag-uusapan po natin sa gabi pong ito ang patungkol po sa when you are broken. Yan yung pamagat ng ating sermon sa gabi pong ito. Kapag ikaw ay basag, sa panahong ikaw ay basag. Marami po sa atin ang broken-hearted. Pag sinabi nating broken-hearted, hindi lamang yun dahil sa puso, break up sa any relationship, no? Hindi. Pag sinabi nating broken ay sa buong aspeto po ng ating buhay. Siguro marami po sa atin nakaka-relate sa oras pong ito, no? We feel broken and sometimes hindi natin alam anong gagawin sa mga panahong tayo po ay basag. Broken dahil walang panghanda sa darating po na Pasko. Broken dahil sa taas ng mga bilihin. Broken dahil maraming pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay. Hindi ko alam ang inyo pong tunay na kalagayan o sitwasyon, pero naniniwala po ako sa oras pong ito ang salita, mensahe ng salita ng Panginoon ay mag-i-encourage sa bawat isa po sa atin. Buksan po natin ang atin po mga Biblia sa aklat po ng Awit, Kabanata 147, mga talatang 1 hanggang 6. Sabi po dyan, purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakakalugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. At ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin. Isa-isang tinatawag sa pangalay, itinuring. Si Yahweh, ang ating Diyos, ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Taong mapagkumbabay siya niyang itataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay iba bagsak. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagbasa natin ng Kanya pong salita. No? Maybe sa oras pong ito may mga problema tayong pinagdadaanan, may mga pagsubok, but I want you to know that every problem is an opportunity to trust God. Bawat problemang nararanasan po natin, isa pong pagkakataon, isa pong oportunidad para mas lalo po tayong magtiwala sa atin pong Diyos. So, ano ba ang tatlong mga bagay na dapat nating tandaan sa panahong tayo po'y basag, tayo po'y broken-hearted, tayo po'y may mga pinagdadaanan sa buhay? According dun sa binasa natin sa Awit, chapter 147 verses 1 to 6. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon na sa panahong tayo po ay basag? Una, tatandaan po natin na hinihilom ng Diyos ang mga pusong sugatan. God heals a broken-hearted. He heals a broken-hearted. Hinihilom ng Panginoon, ginagamot ng Panginoon yung atin pong mga pusong sugatan. May solusyon ang Diyos sa bawat problema na atin pong pinagdadaanan. Sabi sa verse 3, at ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Hindi ko alam kung gaano kalalim yung sugat na meron ka ngayon. Naging trending ng mga nakaraang mga linggo yung patungkol po sa love team o relationship ng Katniel. Kung ikaw ay kabataan o kahit nga po may edad ay alam na alam po dahil po sa kalat na kalat sa social media. Broken. Sobrang basag. Or maybe may mga pinagdadaanan tayong feeling natin ay hindi na natin kayang mabigyan ng lunas. Wala na tayong way out para malagpasan na yun.
Pero alam nyo, gaano man kalalim ang sugat, gaano man kalalim yung problema mo ngayon, pagkakatiwalaan natin ang Diyos. Kaya niyang hilumin yung sugat na meron ka sa mga oras pong ito. At kung naghahanap ka ng isang gagamot para sa iyong sugat ang puso, sa Jesus ang kasagutan ng lahat po ng yan. Sa Jesus ang ating dakilang manggagamot. Lagi nating tatandaan yan. Siya lang po ang tunay na makakagamot sa sugat na meron ka. Siya lang ang tunay na may solusyon sa bawat problema na may mga pinagdadaanan ka. Ang dami kong mga nakakausap na mga tao, kaibigan lately na may mga malalalim na problema at pinagdadaanan sa buhay. Alam nyo, minsan hindi natin nauunawaan, hindi natin naiintindihan kung bakit natin nararanasan yung mga bagay po na yun. Iisa lang ang sinasabi ko sa kanila. Patuloy mong pagkatiwalaan ng Panginoon. Kahit sa panahon na hindi mo nauunawaan o naiintindihan bakit niya inaalaw ang mga ganong problema sa buhay mo na para maranasan mo. Mayroon siyang purpose lagi. Ang iyong buhay tulad ng isang pinggan o anumang bagay na nasira o nawasak na nabasag ay kanyang ibabalik ng Diyos, ay kayang ibalik ng Diyos ito muli sa dating anyo at pwedeng mas maganda pa. Si Lord lang ang makakagawa niyan. Kaya ipagkatiwala mo ang lahat sa Kanya. He heals the broken-hearted. God can heal a broken heart, but you need to give Him all the pieces. Trust in the Lord. Kayang-kayang pahilumin ng Panginoon ang sugat na meron ka ngayon. Kayang-kayang bigyan ng solusyon ng Diyos ang problema na meron ka ngayon. Pero kailangan mong ibigay sa Kanya lahat. Isuko sa Kanya ang lahat. At ipagkatiwala sa Kanya ang bawat detalye ng iyong pinagdadaanan. So yun ang una po. Sa panahong ikaw ay basag, tatandaan mo lagi that God heals a broken-hearted. Pangalawa, tatandaan mo sa panahong ikaw ay basag, God knows your suffering. Alam ng Diyos ang iyong paghihirap. Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Hindi siya natutulog. Hindi siya bingi para hindi kanya marinig. Verse 4, alam niya at natitiyak ang bilang ng mga bituin. Isa-isang tinatawag sa pangalay itinuring. Grabe no? Kung yung mga bituin niya kilala ng Panginoon ang mga pangalan, alam niya kung paano sila tawagin. Isa-isa, ilang bilyon yung mga bituin na makikita natin sa kalangitan. Ikaw pa kaya? Ang Diyos hindi siya namatay para sa mga bituin. Sa Jesus ay hindi namatay para sa mga bituin. No? Hindi siya napako sa krus para sa mga bituin, napako siya para sa iyo. Napako siya para sa atin. No? Kung tiyak ng Diyos ang bilang ng mga bituin at tinawag sa pangalan, ikaw pa kaya? 'Di ba ikaw ay mas higit pang kilala ng Diyos? Alam na alam niya ang pinagdadaanan mo. Tatandaan mo yan, kapatid. Kahit gaano kabigat, alam na alam ng Panginoon. Ikaw ay naiintindihan niya at ikaw ay handa niyang tulungan sa bawat sitwasyon na iyong nararanasan. Sometimes, God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Madalas o minsan, hindi binabago ng Panginoon ang ating mga sitwasyon. Hindi niya inaalis yung mga problema kasi gusto niyang baguhin ang ating mga puso. Gusto niyang baguhin ang ating mga karakter. Gusto niya tayong hubugin. So ibig sabihin, ang bawat problema o sitwasyon na nararanasan natin ngayon ay isang paghubog ng Panginoon. Inaalaw ng Diyos na mangyari sa atin yung mga bagay na yan, hindi para pahirapan po tayo, kundi para pagtibayin po tayo. Gusto ng Diyos na lumago ka. At sa pamamagitan ng mga pagsubok na inaalaw niyang dumating sa iyong buhay, yun ay isang kaparaanan para tayo ay mas lalong kumapit sa Kanya at lumago sa atin pong mga pananampalataya. Unang Pedro chapter 5 verse 10, sabi doon, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon lang daw, pagtatiis na yan, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong
di matitinag. Ibig sabihin, kapag malagpasan natin yung mga paghihirap na ito, yung mga pagsubok na ito, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaganapan, ng perfection, ng katatagan, ng lakas ng loob at ng isang pundasyong di matitinag. Kaya sa Diyos po tayo magtiwala. Ipagkatiwala po natin ang lahat sa Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam ng Diyos ang iyong mga suffering. Dama ka ng Panginoon. Hindi siya nagpapabaya sa iyo. Lagi siyang nariyan, handang tumulong para sa iyo. Magsabi ka lang, humingi ka ng tulong, lumapit ka sa Kanya dahil alam na alam niya ang Kanya pong gagawin para sa iyong pinagdadaanan sa oras pong ito. Let's always remember, God's plan is always the best, and sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He is doing something great for you. Lagi nating tatandaan yan. Mayroon pong magandang plano pa rin ang Diyos kahit sa panahon na hindi maganda ang iyong sitwasyon. Even si Job, he never saw why he suffered, but he saw God, and that was enough. Sabi po ni Tim Keller. Si Job, hindi niya nakita yung kanya pong pagdurusa. Alam niyo kung ano nakita niya? Nakita niya ang Diyos sa gitna ng kanyang pagdurusa. Nawa yun po ang ating makita ngayon. Hindi natin titingnan yung laki, dami ng problema, lalim ng sugat na pinagdadaanan natin. Titingnan natin ang Diyos na nariyan sa gitna ng problema, sa gitna ng unos, sa gitna ng mga pagsubok na ating nararanasan. Lagi siyang present sa bawat sitwasyon at detalye ng iyong buhay. Pagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Pangatlo na dapat nating gagawin sa panahong tayo po ay broken o basag. Tatandaan natin, God has the power to heal you. Ang Diyos ay may kapangyarihan para pagalingin tayo. In verse 5, sabi doon, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas, taglay niyang karunungang hinding-hindi masusukat. He knows everything. He knows your past. He knows your present. He knows your future. Alam na alam niya. Ang Diyos ay hindi lang basta-bastang manggagamot. Siya ay makapangyarihang manggagamot. Hindi lang siya basta-basta manggagamot. He is a great physician, great healer. Tiyak na kaya niyang pagalingin kung ikaw ay lalapit sa Kanya at hahayaan mo siyang gamutin ka. Ulitin ko po yun. Tiyak na kaya niyang pagalingin kung ikaw ay lalapit sa Kanya at hahayaan mong gamutin ka. Hayaan nating si Lord ang gagamot sa ating mga puso. Minsan pag may pinagdadaanan po tayo, post agad tayo sa social media. Instead na lumapit tayo sa Panginoon para humingi ng tulong. Sabi ng Awit chapter 107:20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapang pahamak. May kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng solusyon sa bawat problemang iyong pinagdadaanan. Laging may sagot ang Panginoon sa atin pong mga katanungan. But mostly, hindi po according sa atin pong timeline ang sagot ng Panginoon. Minsan matagal, feeling natin matagal, pero ang katotohanan, God is always on time. Perfect timing lagi si Lord. 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kung yung kasalanan niya natin, binayaran niya, namatay siya para doon, problema mo pa kaya hindi niya kayang bigyang solusyon. Tatandaan natin, kasama yon
ang pinagdadaanan mo na mahihirap na sitwasyon, kasama yon sa binayaran ng Panginoon. Ang bawat detalye ng iyong mga problema ngayon, kayang bigyan ng solusyon ng Panginoon. Just trust Him. Do not give up. Huwag mong i-allow na ma-overwhelm ka ng problema at hindi mo na makikita si Lord. Dapat mas lalo nating makita at mas lalo nating panampalatayaan ng Diyos sa panahong may pinagdadaanan tayong mga pagsubok. Nandyan siya. Lagi siyang present. Ano-ano ang mga dapat nating gawin sa panahong tayo po ay ano-ano mga dapat nating tatandaan sa panahong tayo po ay basag o broken? Una, tatandaan natin that God heals a brokenhearted. Hinihilom ng Diyos ang mga pusong sugatan. Pangalawa, tatandaan natin yet God knows your suffering. Alam na alam ng Diyos ang iyong mga pagdurusa. And lastly, God has the power to heal you. God has the power para solusyonan yung mga problema. God has the power para i-rescue po tayo sa atin pong mga nararanasang sitwasyon sa mga oras pong ito. Lahat tayo ay nawasak, nabasag. Pero kung lalapit tayo sa Diyos ng buong puso at magpapakumbaba, ang buhay natin ay muling ibabalik ng Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon. In verse 6, sabi doon, taong mapagkumbabay, siya niyang itataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak. Kapag lumapit tayo sa Panginoon at ibigay lahat sa Kanya ng ating mga dalangin, tutulungan tayo ng Diyos. Ang paglapit po sa Panginoon ay pagpapakita ng kababaan ng loob. Na sinasabi mo sa Diyos na, Panginoon, hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kaya na wala ka sa buhay ko. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa pag-encourage. Naniniwala po kami na may ginagawa ka sa bawat sitwasyon namin. May ginagawa ka sa mga pusong sugatan. May ginagawa ka sa problemang aming pinagdadaanan. Lord, we entrust in you everything. Dahil naniniwala po kami na ikaw lang ang kayang humilom ng mga malalalim naming sugat. Ikaw lang ang kayang mag-ayos ng mga relasyon. Ikaw lang ang kayang magbigay ng solusyon sa bawat problemang pinagdadaanan namin. Lord, inaamin namin, wala po kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya sa oras po nito, Panginoon, inilalatag namin sa iyong paanan ang bawat pagsubok na aming nararanasan. Kayo na po, Panginoon, ang bahala. Alam mo ang mga anak mo na may mga pinagdadaanan. Kilala mo kami bawat isa. Kahit yung bilang ng aming buhok ay alam mo, Panginoon. Alam mo ang bawat detalye ng aming pinagdadaanan. Kaya Lord, we trust you. Wala kaming ibang lubos, higit na maaasahan, kundi ikaw lang. Katagpuin mo, Panginoon, ang kapatid kong yan. Nawa ay ma-encounter ka namin, makita ka namin sa bawat pagsubok sa gitna ng problema na aming nararanasan. Lord, rescue us, help us. Sa panahong lunod na lunod ang iba sa amin sa mga pinagdadaan ng problema, we still believe, O God, na mayroon kang solusyon sa bawat pinagdadaanan namin. Thank you so much, God. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron lang tayong announcement. Mandalangin na po tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Naniniwala kami na sumagot ka na at pinakinggan mo na kami. Kaya wala na kaming dapat ipag-aalala. Kailangan namin gawin ay patuloy na magtiwala at sumamba sa iyo, dakilang Diyos. Thank you so much, God, sa gabing ito. We believe in you. We put fully our trust in you, Lord God. Salamat, Panginoon.
Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at patuloy na pag-aaliw ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo, patuloy po kayo mag-ingat, at patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon.